Honda Click FI. Balik tayo dito ngayon sa sa fuel level tsaka fuel pump. Yung discussion natin, part 2 naman to. Bale, ang pag-uusapan natin ngayon kung paano siya ito troubleshoot. Dalawang set to kasi 'di ba, yung fuel lever, tsaka fuel sensor, tsaka fuel pump. Kaya dalawa siya. Pag-usapan natin ngayon ay yung yung fuel level, kung paano siya ito troubleshoot at paano siya ang paano yung mechanism niya, paano yung trigger niya tsaka command niya, paano nangyayari, paano ito troubleshoot yung papuntang dashboard tsaka papuntang ah, gas, sa lever ng gas. No. Ngayon dito tayo, no. Ngayon, ang natin ngayon dito, mayroon tayong sa troubleshooting natin nito, kapag mayroon tayong customer na dumating na kahit naka full tank siya, pero yung dashboard niya empty pa rin. Yung dashboard niya. Kaya yun, ito troubleshoot na natin yun kung sinong may problema. Kung yung dashboard ba niya may problema, yung dashboard ba niya may problema, o kaya yung terminal to terminal ang may problema, o kaya itong terminal na to may problema ba, o kaya kung ito ang may problema. Kaya tatlo yung i-diagnose natin, i-troubleshoot natin kung ito ba ang problema, itong wire ba na to, terminal, o mismo yung dashboard niya kung anong problema. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano siya i-diagnose tsaka i-troubleshoot para matukoy natin kung alin man sa kanila ang may problema. Tatlo. Isa, terminal, dashboard. Kaya tatlo yung i-diagnose natin kung sakasakaling ayaw puno yung gas tank natin, pero yung dashboard niya empty. Empty pa rin ang indicator niya. No, kaya dito tayo mag-umpisa sa terminal. No. Paano ngayon i-confirm natin kung sinong sira sa kanila? Kaya dito, unahin ko muna to, yung dashboard niya, kung sira ba to, mamaya na to. Dito muna ang unahin natin, dito tayo, sa terminal na to. Ayan, dito tayo. Hanapin mo yung dalawa na yan. Kung may panundot ka dyan, sundutin mo kasi yung test light natin, hindi papasok to sa pinakaloob, kaya kailangan mo siya ng pardible. Ayan, kaya ako sa toolbox ko, may mga pardible ako, panundot ko niyan. Ito, mga pardible, panundot. No? Kaya, kung gusto niyo malaman kung buo to o sira to, dito pa lang malalaman nyo na sa terminal na to. Ang hanapin mo ngayon ito yung negative command niya. Ito yung receiver niya. No? Kaya, dito mo siya susundutin ngayon. Gumamit ka ng test light na ganito. Yung crocodile mo, ilagay mo sa body ground. Tapos, ito, susundutin mo siya ngayon dito. Negative yung crocodile natin, dito mo siya susundutin ngayon. Dapat yung dashboard mo gagalaw. Dapat gagalaw to. Yung dashboard mo, pipitik ng ganon. Full. Magpo-full dapat siya. Kapag sinundot ko to ng test light dito. Mapa-FI man, mapa-carb type man, parehas lang ang procedure kung paano tayo mag-troubleshoot ng dashboard fuel sensor. No? Dito tayo sa terminal, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin to. Ito, dito lang tayo. Susundutin mo to ngayon na naka-on yung susian. Susundutin mo to ngayon dito ng test light natin na naka-body ground tayo. Pag sinundot ko ngayon yan dyan sa pardible, kung di makapasok yung test light natin, dapat pag sundot ko dito, gagalaw to. Kapag hindi siya gumalaw, hindi sira to. Ang sira natin, dashboard natin. Yung indicator ng dashboard natin. Yun yung sira niya kapag hindi siya gumalaw. Kaya ganun siya kasimple lang i-troubleshoot pag i-confirm natin yung dashboard natin kung sira siya o hindi. Dito naman, kung paano natin i-confirm ngayon to, no, ay
ito mayroong component to kung paano tayo mag-troubleshoot dito. Ito kaya na kung paano i-troubleshoot yung dashboard natin. I-check natin sa terminal niya dito, mapa-carb type man o mapa-FI, parehas lang ang procedure natin dito. Hanapin nyo lang yung isa, yung dalawa. No? Kaya malalaman natin to kung gumagana siya o hindi. Sundutan mo lang siya ng negative dito. Dito. Gagalaw dapat na to. Gagalaw siya dapat. No? Kung gumalaw siya, walang sira to, yung dashboard natin. Ang sira sa kanya ngayon, itong terminal na to o kaya itong component na to. Kaya pag troubleshoot naman ngayon nito, gagamit ka naman ngayon ng multitester. Sa multitester gagamitin natin. Sa multitester natin, lalagay nyo siya ngayon sa omega, sa resistance. No? Sa resistance natin siya lalagay sa omega kahit na 200 lang sa omega. Ayan, kahit 200 lang siya ilalagay. Ayan. Tapos, nakatanggal ngayon tong terminal na to. Nakatanggal to, dito ka naman ngayon magkakabit ngayon sa dalawa. Dito, tsaka yung isa dito. No? Tapos, pag nakakabit na yan, i-fix boot mo yung dalawa, itong dalawang pin na to, i-fix boot mo siya ngayon doon sa dalawa na to. Tapos, gagalawin mo ngayon to. Tatanggalin mo ngayon to sa loob ng gas tank niya. Habang naka-fix mo to dito, yung dalawa, ito naman, gagalawin mo to. Itaas baba mo yung floater niya. Dapat gagalaw tong ohms natin para makita natin yung resistance niya. Kapag hindi siya gumalaw, ito ang problema natin. No? Kaya madali lang din siyang tukuyin at i-troubleshoot sa pamagitan ng resistance check natin sa multitester natin. Ngayon, kung sakasakaling di siya gumalaw, ito na ngayon, dito na tayo mag-concentrate kung paano natin siya i-troubleshoot ngayon. Ngayon, pag troubleshoot ng component na to, una, dito sa resistor niya. Ngayon, pag hindi siya gumalaw sa resistor natin dito na habang ginagalaw natin yung floater, hindi gumagalaw yung reading niya dito, ibig sabihin sira siya ngayon. Kaya, doon na tayo mag-start mag-troubleshoot ng component na to. No, itong component na to, kapag nag-troubleshoot ka ng fuel indicator muna tayo, hanapin mo tong apat na to. Hanapin mo yung command, heating coil, gauge, tsaka yung battery. Umpisahan mo natin dito sa command. Ang command natin, tatlo yung component ng command natin. Isang floater, yung command natin, isang wiper, ito yung wiper natin, at saka isang resistor. Ito yung resistor natin. Yan yung command niya na magsisend siya ngayon ng signal papunta dito sa gauge. Kaya dito sa command natin, i-check natin muna yung floater. Check mo yung floater kung butas ba o sira ba yung floater. Dapat tumataas baba siya. Wala siyang dapat laman na gasolina. Hindi siya butas dapat yung floater natin. I-check natin yan. Kasi pag butas yan, hindi gagalaw tong wiper natin. Hindi gagalaw yung wiper natin. Kaya pag check mo ngayon yan, i-check mo ngayon yung wiper natin. Kung itong wiper na to, umaano siya, sumasayad siya dito sa resistor natin. Kung sumasayad siya sa resistor, dito. Kung sumasayad siya dito sa resistor na to, yan ang i-check natin kung nasayad to. Tapos pangatlo, i-check natin ngayon yung resistor natin. Pag check ng resistor natin, nakita nyo na kanina paano pag-check, gagamit ka ng ohms resistance check. Dito. Resistance check ka dito sa dalawa. Dito. I-resistance check mo siya habang ginagalaw mo yung floater natin. Dapat mayroon tayong gumagalaw din yung multitester natin. Kapag ginagalaw natin to sa ohms naman tayo, 200 ohms, omega. Yun yung lever. Ngayon, pag-check natin sa resistor na to, kapag sira na yung resistor niya, sa nakasayad na to, at pwede mo siyang isayad to, pwede mo siyang i-adjust to, na para pasayarin mo siya, kasi minsan, hindi na nakasayad to, pwede diskartehan to para sumayad siya dito sa resistor. No? At pwede mo rin siyang i-timing to. Pwede mo siyang i-timing dito na babaan mo siya kaunti para kaunting gasolina lang, magpo-full siya o kaya
gusto mo naman siyang itaas naman siya kaunti para punong-puno talaga yung gas tank mo bago siya tumaas itong floater mo. Kaya na-adjust din siya. Na-adjust din natin to. Naididikit natin itong dalawang to. Kasi minsan di na nagdidikit yan wiper mo tsaka yung resistor mo. Hindi na nagdidikit. Kaya yun, check natin siya dito sa resistor natin kapag buo pa siya o hindi. Kapag wala na siyang di mo na ma-read dito sa multitester natin yung resistor, ito na ang sira sa kanya yung resistor. No, ito na sira sa kanya, kaya palit ka na nitong resistor na to. Ngayon, kung nakita mo naman buo pa siya, wiper lang problema mo, hindi walang contact dito sa resistor mo, idiin mo lang to. Papunta dito para o kaya mismo ito, lihaan mo kaunti dito. Para itong wiper mo, sasayad na yun dito sa resistor natin. Yan yung trabaho niya ngayon. Tapos lilipat ka naman ngayon sa heating coil. Papakita ko sa inyo kung paano nangyari ito, kung paano yung transaction niya at bakit siya nagkaroon ng indicator dito sa empty at full, bakit gumagalaw to. Pagdating ng resistor natin, yung resistor natin, siya yung nagbibigay ng command ng variable current dito. Pag masyadong malakas yung current niya nang galing sa resistor, pag malakas yung current niya dito sa heating coil na to, pag mataas yung current niya, iinit yung heating coil natin. Kapag uminit yung heating coil natin, yung bimetallic stripe natin, siya yung magsisend ng signal dito para gumalaw to, yung gauge natin. Ganun ang transaction dito. Kaya ibig sabihin, kapag ito, mataas ang current nito na galing sa resistor, iinit yung heating coil natin. Kapag masyadong mainit yung heating coil natin, masisense ng bimetallic stripe natin. Kapag nasense ng bimetallic stripe natin, saka palang gagalaw yung gauge natin. Kung sinend niya ngayon dito, galing sa resistor, hindi naman kalakasan current lang, mahinang current lang, hindi rin siya ganun kainit yung heating coil. Kapag hindi siya ganun kainit yung heating coil natin, mahina lang yung init niya, masisense ngayon ng bimetallic stripe natin, hindi siya magpo-full ngayon. Dito lang siya or dito lang siya sa gitna. Kasi hindi pa siya masyadong mainit yung heating coil natin. Pag ito, sumagad itong wiper mo dito at nag-send siya ng command na masyadong mataas yung current niya, iinit ngayon itong heating coil mo, sasagad sa init yung heating coil natin, masisense ng bimetallic stripe natin, saka siya ngayon, itong gauge na to, saka siya ngayon magpo-full ngayon dito. Kaya yun yung nagiging trabaho niya kung bakit siya gumagalaw yung gauge natin sa dashboard. Kaya yan yung i-troubleshoot natin. Mula dito, wiper, resistor, current, heating coil, bimetallic stripe, tsaka dito sa gauge na to. Yan yung transaction niya kung bakit gumagalaw yung gauge ng dashboard natin sa empty tsaka full. Kaya makikita mo paano siya gumalaw yung gauge. Dito naman tayo ngayon sa pinaka-importante sa lahat, checkin nyo ngayon yung battery nyo rin. Kahit buo rin to, kapag yung battery nyo mahina, hindi ka makakapag-provide ng magandang current dito para ipasok dito sa heating coil. Kaya ibig sabihin, kahit na nakasagad yung wiper mo dito sa resistor na to, nakasagad na siya, dapat mataas yung current niya, lobat ka, hindi iinit tong heating coil natin. Kaya ibig sabihin, itong gauge mo ngayon, hindi pa rin siya mag-full. Kasi yung battery mo, lobat. Kaya yung battery mo, napaka-importanting factor nito kung gusto mong i-troubleshoot ng maayos tong gauge natin ng gas. Kaya dapat, yung battery natin, 12 volts tayo dito, DC. Para masupplyan niya tong current na to, nang galing sa resistor, masupplyan niya to, iinit ng malakas to, para yung bimetallic stripe mo, magbibigay ng command dito para magiging full siya. Pag masyadong mainit na siya. Pero pag mababa yung current, hindi siya, counting init lang siya. Kaya ibig sabihin, dito lang siya, o kaya dito lang siya. Kaya ito, variable current to. Kaya yun yung magiging signal at command natin dito sa resistor na to. Kaya mayroon siyang resistor dito. Sa wiper natin na galing sa floater, yung command. Kaya gumagalaw yung gauge dashboard natin. Kaya dito tayo magtutroubleshoot sa
1, 2, 3, 4. Command, heating coil, gauge, tsaka battery natin. Check natin dapat kung goods yung battery natin.